Bago po tayo mag-start, let's pray bago po tayo mag-dive sa word. Lord, maraming pasalamat uli sa isang magandang linggo na kami pinagtipon dito mo sa lugar na to. Lord, we thank you kasi we can dive more on your name, on Jesus, on your personality, in your love, and in your grace. You are the light of the world. And we thank you, Lord, sa kahit anong sitwasyon ng mundo, you are always the light and you will guide us, Lord, to safety. You will guide us, Lord, to our salvation because you are our salvation. And you live in us and we know that we are safe forever and ever. Hindi, Lord, sa aming pag-diving sa word, gabayan niyo po kami as we navigate, Lord, your word. In Jesus' name, amen. Yung po, welcome po sa GCC. Ilagyan mo lang po ng welcome to GCC para lang alam niyo kung anong church tayo nabibilang. Ayan. So, maganda po itong i-share, pagbubulay-bulayan natin ngayong Sunday kasi po, ito po ay karugtong nung previous preaching ko po. So, meron po akong previous preaching, alam ko po uploaded po siya sa Facebook, pwede nyo siyang hindi panoorin, recommended na hindi panoorin, joke lang po. Ang title po niya is Save. Ngayon po, meron din pong verse doon na napag-usapan din tungkol sa light and darkness. Sino pong familiar sa light and darkness? Siguro lahat naman tayo familiar, no? Pag namatay lahat ng ilaw, darkness. Minsan, kapag nakikita mo yung kaaway mo, nagdidilim yung paningin mo, darkness din. Biro lang po. So, ang title po ng ating pagbubulay-bulayan, kung gagana po yung kamatayan. From darkness to light. Sabay-sabay po natin sabihin, 1, 2, 3. From darkness to light. Ayan po. Sige, babagalan ko lang po para po sa mga note takers natin. Hindi ko pa masyadong bibilisan para makahabol po lahat. Ayan. From darkness to light. So, ang magiging context po ng ating pagbubulay-bulayan is John 3:16 to 21. Kukunin ko po siya sa English Standard Version. Ayan po. Sige po basahin po natin. So, alam na po natin to, John 3:16. Ang lagi pong title ito is The Heart of the Bible. Ito po yung, sa lingit sa kalaman ng lahat, kapag mga bata po tayong Christian, ito po yung number 1 na laging pinapakabisadong Bible verse. Sino po ang umaattend dati ng mga Sunday school? Sunday school? Wala. Ito po, maganda po siyang kabisaduhin. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, ibig sabihin po, basta maniwala lang tayo kay Jesus, we will not perish. Hindi tayo mamamatay. Sa isang translation po, ang perish ibig sabihin is destroyed. Completely destroyed. Yun pa nga po yung nakalagay. Ibig sabihin, wala nang matitira. So, kapag naniwala tayo kay Jesus, it's not na hindi tayo magiging absolutely destroyed, but we will have eternal life. At ang maganda po dito, meron pong nakalagay na word bago po dun sa beliefs na nakalagay po, whoever. Ibig sabihin, kahit sino, kahit pa makasalanan, kahit pa ang dami niya ng ginawang mali sa buhay niya, basta maniwala lang siya. Yun lang ang qualifier. Maniwala at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Next verse. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. So, ibig sabihin, hindi ka lang magkakaroon ng eternal life kapag naniwala ka kay Jesus, ikaw ay ligtas. Amen? So, dalawa na yung kanyang promise basta maniwala ka kay Jesus. Next po. Sa verse 18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already. Ibig sabihin, kapag hindi ka naniwala kay Jesus, you are already condemned. Amen? Because he has not believed in the name of the only Son of God. Only. Ibig sabihin, kay Jesus lamang. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works were evil.
nakalagay. Works were evil. So dito po tayo mag-i-stay sa context na to. So, yung light has coming to the world. Alam po natin kung ano po yung light. The light is Christ. And people love the darkness rather than the light because their works were evil. So, ang darkness po dito is unbelief. Kung mababasa po natin yung buong context ng verse, di ba? Nakalagay po dito, whoever does not believe is condemned already. Ibig sabihin, kung hindi ka naniniwala kay Jesus, ikaw ay nabubuhay sa darkness. Tama po? Para lang po malinaw. So, hindi po sinasabi dyan if you're sinful. Kasi lahat naman tayo ay makasalanan. Tama? So, kung hindi ka naniniwala kay Jesus, hindi ka na saved, hindi ka pa magkakaroon ng eternal life. And you live in darkness. Kaya nga, people love the darkness because their works were evil. Ibig sabihin, kapag hindi ka naniwala kay Jesus, di ba, ang usual na papupuntahan nun is your works are evil. Kasi walang light, walang Jesus. Amen? Naiintindihan po ba? Amen. So, isa-isahin po natin. So, yung Christ is light. And then, ang unbelief is darkness. Okay po? So, meron pong mga sa light, ibig sabihin, naniniwala tayo kay Jesus, yung kanyang death, burial, and resurrection. Actually, kung hindi nyo po siya masyadong maalala, hindi po siya masyadong kita, pero may kita nyo po siya doon sa side na yan, nakalagay. Para siyang cheat code. Death, burial, resurrection. Yan lang. So, yun po yung talagang yung encompassing ng finished work ni Jesus. Okay? So, ngayon po, ang gagawin po natin, let us find evidences sa Bible that would support na Christ is light. At dapat tayo as believers, as Christians, is maniwala at mabuhay dun sa liwanag ni Jesus. Amen? Babagal-bagalan ko lang po para po na tayo makasabay. Sige po. Let's go. So, sabi po sa John 12:44 to 47. And Jesus cried out and said, whoever believes in me, believes not in me, but in him who sent me. So kung maalala nyo po, sa Bible nakalagay doon, if anyone has seen me, has already seen the Father. Yan. So po context ng, whoever believes in me, believes not in me, but in him who sent me. And whoever sees me, sees him who sent me. Next po. I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. So, ibig sabihin, pag naniwala po tayo kay Jesus, we are no longer in darkness kasi wala na yung unbelief. Amen? Super simple lang, di ba? Maniwala lang tayo kay Jesus and we will not remain in darkness. So, ang tanong dito, ano ba yung darkness? Ano pa ba yung kaya niyang gawin bukod sa hindi ka maniwala kay Jesus? Mamaya i-discover po natin. Sabi po sa 47, if anyone who hears my word and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. Sabi po, ganun kaya maintindihin si Jesus. Diba? Kahit marinig niya, or sinishare natin, or naririnig ng ibang mga tao, yung gospel, hindi naman niya i-judge yung mga tao kung hindi naman nila i-keep or hindi nila maintindihan muna. Kasi pumunta si Lord dito para iligtas ang mga tao. Amen? So yun po yung, yung parang, di ba, same na same lang? Kung ano po yung pinag-usapan natin sa John 3:16 to 21, yun din po yung pinag-usapan sa John 12:44 to 47. Ano ibig sabihin po nun? Ibig sabihin, yung Word of God is very consistent. Yung gospel ni Jesus, very consistent. Amen? Hindi ko po alam kung meron or nakikinig po kayo sa mga ibang preachers or sa ibang mga nagtuturo ng Word of God. Pero importante po para sa ating mga Christians to learn how to discern kung ano yung tamang gospel at yung mix na gospel.
So, kailangan malinaw. Kapag naiintindihan natin, nakikita natin, si Jesus. Yung parang super clear para sa atin, that's the right gospel. Amen? Minsan po may mga preaching talaga super complicated para lang i-explain yung kanilang point. Pero pag binabasa natin yung Bible, it's clear na si Jesus, He did not come to judge the world, but to save the world. So kapag sinashare natin yung gospel sa mga kaibigan natin, kaklase, friends, di ba? Pag share natin, we are already saving them through the power of Jesus. Amen? Next po. So, sabi pa sa Acts 26:18, maganda po to. To open their eyes so that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So, ibig sabihin, yung darkness is the power of Satan. But, meron po siyang comparison from darkness to light, from the power of Satan to God. Amen? Analogy po sila ng isa't isa. Meaning, yung darkness is unbelief. Unbelief is the power of Satan. Kasi, hindi ka naniniwala kay Jesus. Amen? Kaya po, doon sinabi kanina, di ba? People love the darkness because they know their works were evil. Bakit? Because when you are not believing in Jesus, doon gumagana yung power of the devil, yung power ni Satan. Amen? Very clear. Kaya nga po minsan pagsasabi natin na parang meron tayong mga ginagawa na parang hindi tayo naniniwala kasi hindi naman siya galing kay Jesus, 'di ba? Kasi we know to discern. Diba? Kaya nga siya yung light, kasi yung light exposes darkness. Amen? Kaya nga po malinaw sa atin na kapag nasa light tayo, naniniwala tayo kay Jesus, we will receive forgiveness of sins. So kanina, sa John 3:16 nakalagay doon, whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Tapos, He will save them. Di lang ligtas, He will forgive them and will sanctify them by faith in me. So kung mapapansin nyo, lahat ng benefits na yan, it's all from Jesus. Amen? Wala tayong gagawin kundi maniwala. Very straight and simple. So madali lang siya i-share sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin. Amen? Kapag yung mga kaibigan natin, malaman natin kung di sila naniniwala kay Jesus may kita natin. At ang nakakatakot po doon, as they continue not believing in Jesus, yung power ni Satan mas lalong lalakas. Kasi they don't know. Tayo, ang burden natin as believers is to share Jesus. Tama po ba? Kasi paano nila malalaman? Amen? And God will not judge them kahit i-share natin or hindi kung hindi nila tatanggapin. Kasi nga, ang main point is salvation, is to save people. Mga kapatid, lagi nga po sinasabi, ano po nasabi ko na po last time? Meron po sila sinasabi na that time is, parang the time is near, parang gano'n. The end is near, parang gano'n. Diba? Para sa akin po, the time is now. Kung hindi nyo pa po i-share sa mga kaibigan natin, sa mga kapamilya natin, paano sila maliligtas? Amen? Kasi yung power ni Satan, guys, power ni Satan malupit, matindi. We will never know what will happen. Napabalitaan nyo na po, di ba, sa news. Ang dami ng kaguluhan, ang dami ng krimen, ang daming issue. Dito pa nga lang sa bayan natin sa Marikina, di ba? Ang dami ng nangyayari. And it's very important that everyone knows that we're living and believing in the light, which is Jesus. Amen? So, balikan po natin. So, yung unbelief, it's not just darkness. Unbelief is the power of Satan. Kaya ang hirap po, di ba? Yung mga kilala natin, di sila naniniwala kay Jesus, then the power of Satan is working on them. Yung po yung ugly truth.
Yun po yung katotohanan na mahirap tanggapin. Because they don't believe. Yun lang yun. They don't believe. And if they believe in Christ, then they will have the light. Amen? Amen. Next po. Balikan po natin yun. So if you have received the light, you may receive forgiveness of sins and forgiveness and sins, and you are already sanctified by faith in me. Lahat lang ng yan is Jesus. Amen? As long as you believe Jesus. No? Medyo paulit-ulit si Kuya AJ. No? Medyo paulit-ulit siya. Kasi ang sinasabi lang dito is believe in Jesus. Yun lang po ang main point. Actually, pwede ko na nga patapusin yung preaching. Pero, di ba pa, meron pa pong mga ibang evidences. So, ang importante po, pag nag-share tayo, is to always point them to Jesus and let the Bible reveal itself. Amen? Kasi malinaw naman. Tama po. Next po. Sabi po sa Psalms 119 to 130. Ito po maganda po itong verse na to. Sabi po, the unfolding of your words gives light. It imparts understanding to the simple. The unfolding of your words, it gives light. So, ibig sabihin ng unfolding, ang pagkakaintindi. Understanding of your words gives light. So, ibig sabihin, yung gospel, pag naintindihan mo, it gives you light. It shall show you Jesus. Ibig sabihin, kapag binabasa niyo po yung Bible, naiintindihan niyo po yung gospel, or meron po tayong pinapakinggan na preacher, dapat nakikita natin si Jesus. Ang next part po medyo po siya, straightforward. Sabi po dito, it imparts understanding to the simple. Sino po yung mga simple? Tayo. Mga taong hirap makaintindi. So sa isang translation po dito ang nakalagay is parang it's simple to understand. Yun po yung nakita ko sa isang version. Meaning, kapag meron po tayong narinig na preaching, dapat madali siyang intindihin. Bakit po? Katulad po ng example ko kanina, minsan may mga preachers po, hindi po ako magsasabi ng mga names, pero meron po mga preachers na super complicated mag-explain. Sobrang complicated nila mag-explain, nawawala na sila sa kanilang mga kwento. Minsan, or madalas, hindi na natin nakikita si Jesus. Kaya nga po, sa Psalms 119, verse 130, sinasabi po doon na it imparts understanding to the simple. Ibig sabihin, dapat ang gospel or ang sinishare ng ating mga preachers is simple to understand. Amen. Kapag hindi po simple, hindi po natin maintindihan, medyo mag-worry na tayo. Amen. So ito po, ito po yung dalawang guidelines natin kapag nakikinig tayo at nagbabasa tayo ng Bible. Una, we have to understand na nakikita natin yung light, nakikita natin si Jesus. Pangalawa, it has to be simple to understand. Tama? Again, kapag sinashare po natin yung ang gospel, dapat madali siya maintindihan. Tama? Kasi kapag hindi siya madaling maintindihan, paano sila maliligtas? Tama? Tama? Parang ganito lang yan. Alam mo ba, tayo maliligtas tayo ni Jesus. Pero kailangan, number 1, kailangan marubdob ka. Number 2, kailangan sundin mo lahat ng mga utos sa Bible. Pangatlo, dapat pure heart. Number 4, kailangan clean mind. Tapos, number 5, kailangan talagang hindi ka na nagkakasala, di ba? Kung ganon, it's super duper complicated. Pero hindi naman siya sinabi sa Bible, di ba? Sa binasa po natin in context, we just have to believe in Jesus. Ang ganda pa nga po kasi nakalagay, whoever believes in Jesus. Ibig sabihin, walang qualifications, walang classifications, walang requirements. Ang kailangan lang, maniwala. Amen? So, Kuya EJ, paano naman yung mga taong sobrang makasalanan? Ako kasi Christian ako eh. Pero yung mga kaibigan ko, yung mga kilala ko, nakikita ko, nagsisimba lang sila. Tapos paglabas sila ng church, nagkakasala na sila, nakikita ko sila gumagawa ng mga bagay na hindi pinapakita yung pagiging
Christian. Mga kapatid, walang sinabi si Jesus na whosoever believes in me, as long as you are clean, as long as you're not sinning, diba, you will have eternal life. Hindi, nakalagay lang, whoever believes. Kasi kahit naman tayo, di ba, we're sinning. Yun ang nature. At kahit na anong try natin, di ba, kahit anong try natin, tao tayo. Di ba? We're humans. Kaya nga, we only depend in Jesus. Amen? We only depend in the light. Kaya nga yung light ang sinusundan natin. Kaya po, siguro po maganda po yung verse na to i-jot down natin, i-write down natin kasi malinaw siya. So the unfolding of your words, your understanding gives light. So kailangan makita si Jesus and then it imparts understanding to the simple. Ibig sabihin, it's easy enough to understand para maintindihan ng lahat. Amen. Kaya next time, kapag may nagturo, tapos napapakaganong kayo, sabi mo, ang complicated, baka mamaya, hindi na si Jesus yung nakikita. Kaya we have to observe, we have to discern. Diba? Hindi lang basta pinapakinggan natin, laging ano lang dito, pasok dito. Hindi, minsan kailangan i-filter out natin. Nasaan ba si Jesus dun sa preaching na yon? Parang ang hirap niyang intindihin. Bakit ang daming kailangan i-understand? Bakit hindi na lang siya maging straight and simple to understand? Diba? Para mas madaling mag-impart ng preaching. Mas madaling ma-understand kung ano ba talaga yung gusto ni Jesus sa buhay natin, which is yung maniwala. Amen? Next po. Sabi po sa Ephesians 5:8-14. So sinusundan lang po natin yung mga evidences ng light and darkness. Sabi po dito, for at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Ito po medyo kakaiba na rin siya kasi hindi na siya, for at one time you were in the darkness. Hindi. For at one time you were darkness. Ibig sabihin, for one time we have the power of Satan. Satan is working in us. But now we are the light in the Lord. Christ lives in us. And now we are walking as the children of light. Next verse, mas nakalagay, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. Sino po yung light? Si Jesus. Si Jesus ang description ng what is good, what is right, and what is true. Siya ang fruit of light. Kaya tayo, when we are walking in the light, we are the children of light, we have goodness, we have righteousness, we have truthfulness. Hindi dahil sa atin, dahil naniwala tayo kay Jesus. Kaya Christ lives in us. Amen? Kaya po, di ba, malinaw lang. So we have to walk in the light para makuha natin yung fruit of light. Kung napapansin nyo nga po, medyo lugi nga si Lord kasi ang daming benefits. Di ba? Pero lugi siya kasi wala siyang nakukuha. Ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga nakalagay po sa John 3:16, for God, hindi lang love, for God so loved the world. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na kaya niya ibigay lahat. Kaya niya ibigay yung kanyang only begotten Son. Kasi pag tinanggap natin si Jesus, we will have the fruit of light. Next po. And ito po sinabi na, try to discern what is pleasing to the Lord. Sino ba ang nakakapag-please kay Lord? Si Jesus. Kasi Jesus is the only one that is good, the only one that is right, the only one that is true. So, ibig sabihin, when we're trying to discern what is pleasing to the Lord, we have to discern kung nasaan si Christ doon sa preaching. We have to see Christ. Next po, ito po yung matindi. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead, expose them. Yun po yung matindi. Ibig sabihin, kapag may nakita tayong unbelief, mga kapatid, let's expose that. Ipaalam natin sa kanila, mga kapatid. They have to know. Yun na nga po yung nakalagay. Fruitful works of light, ito po, unfruitful works of darkness. Kasi hindi sila naniniwala kay
Jesus. If they don't believe in Jesus, let's expose them. Sabihin, o di naman yung ganito, kasi di ka naniniwala kay Jesus, kaya nakakaganyan yung buhay mo. Hindi naman ganun. Let us show them kung ano ba yung nagiging, parang yung consequences kung bakit sila hindi naniniwala kay Jesus. Ano mangyayari kapag hindi sila naniniwala kay Jesus? Let's expose that. Ipakita natin sa kanila. Kasi only then that they will realize that, o nga, no, kailangan maniwala ko kay Jesus. Next verse po nakalagay, for it is shameful even to speak of the things that they do in secret. Diba? Iba yung nakikita natin, iba pa yung ginagawa ng hindi pa natin nakikita. Diba? Paano ganito yung laging usapan eh, ganun na nga sila sa labas, paano pa kaya pag nasa bahay sila? Diba? Yun yung mga kataga. Ganyan na nga siya sa trabaho. Ano pa kaya siya pag nasa bahay siya? Diba? Yun yung equivalent natin ng they do in secret kasi what goes at home, stays at home. Hindi natin malalaman kasi nasa bahay lang sila. And ang nakalagay doon, it is shameful. So, ibig sabihin, if you're not believing in Christ, it is shameful. Amen? It is shameful. Kaya nga ang hirap. Mas mahirap pa nga maging unbeliever kaysa maging believer. Diba? Kasi yung unbeliever, ang dami niyang kailangan gawin. Tama? Hindi lang sapat na unbeliever siya sa labas. Kailangan unbeliever din siya in secret. Tapos shameful pa siya so hindi niya pa masabi kung ano yung mga ginagawa niya. Kasi nga, hindi nga siya believer of Christ. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. Kapag tayo naniniwala tayo kay Jesus, everything will be clear. Makikita natin lahat. For anything that becomes visible is light. Therefore, it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Balikan po natin nakalagay, awake, O sleeper, arise from the dead. Natutulog lang siya, pero patay na siya. Arise from the dead, and Christ will shine on you. Para pinapakita po dun is the resurrection power of Jesus. Kasi when we are unbelievers, we're already dead in our sins. Kasi hindi tayo naniniwala kay Jesus, walang forgiveness. At ang maganda po dito, Christ, our light, will shine on you, sa'yo. Christ will shine on you. So yung the light, si Jesus, will be on you. Amen? Amen. So, hindi natin kailangan maging unbelievers. We have to be believers. Ito nga po nakakalungkot. Minsan, may mga church attendees, hindi naman po siguro sa church natin, pero may mga church attendees, uma-attend lang. Pero hindi naniniwala kay Jesus. Bakit? Uma-attend kasi nandito yung crush. Yung panahon namin, uma-attend kasi nandito yung crush nila. Or uma-attend kasi nayaya ng kaibigan nila kahit ayaw naman nila. Or nandito lang sila kasi wala, required lang kasi kailangan makapagsimba ako. Yun, ganun lang. Pero hindi sila naniniwala kay Jesus. Paano mo malalaman if they're believers of Christ, if they believe the death, burial, and resurrection of Jesus? Amen. Hindi lang basta-basta na kailangan maniwala ka kay Christ. Kailangan maniwala ka sa mga ginawa rin ni Christ. Amen? Malinaw po? Amen. Next po. Sabi po sa Isaiah 60 verse 1. So ito po parang callback din siya from the previous verse. Nakalagay po, awake, O sleeper, arise from the dead, and Christ will shine on you. Sa Old Testament po, sabi rin po doon, arise, shine, for your light has come, arise, shine. Diba? And the glory of the Lord has risen upon you. Ibig sabihin, yung glory ni Lord nasa atin. Amen? Arise, shine, for your light has come. Dumating na si Jesus. Ito na si Jesus. And yung glory of the Lord, sino ba yung glory of our Lord? Si Jesus then has risen upon you. Amen? Amen. Amen. Dahan tayo. Amen. Diba? Nakaka-amaze ka kasi it's a callback na
kasi ito lagi yung meron siyang kanta, di ba? Arise, shine, for your light has come. Sa mga ka-oldies ko dyan, mga OG Christians dyan, di ba? Kinakanta lang natin yan, pero hindi natin din alam kung ano sinasabi, kung ano ibig sabihin. Minsan kinakanta lang natin kasi masaya. Pero minsan hindi natin naiintindihan. Arise, shine, for your light has come because Jesus came. Jesus came. Ito, Old Testament pa po ito, wala pa si Jesus. It's already prophesying that the light has come. At yung light na yon will be risen. Amen? So pinapakita na naman po dito yung kanyang resurrection. Amen? Madali lang po ba intindihin? Amen? Hindi naman siya komplikado. Amen? Kaya nga po, mas madaling, parang mas masarap magbasa ng Bible. Kaya rin po gusto ko rin yung words ng Bible kasi straightforward po siya. Sabihin, hindi siya nagpe-pretend. Hindi niya kailangan sabihin na eto gawin ko, hindi. Straightforward. Hindi ko kailangan bigyan ng ibig sabihin yung Bible. Let the Bible speak for itself. Amen. So, nung college po kasi, konting background na po. Nung college po kasi, sa course po namin, meron po kaming tinatawag na parang literature review. Literature. Ibig sabihin, magbabasa kami ng isang, actually mahirap pa kami binabasa namin kasi Romeo and Juliet siya. Babasahin namin siya, tapos sa isang chapter niya, kailangan meron kaming reflection paper kung ano ang naintindihan namin or hindi. So bibigyan ko po kayo ng example. Nandito Romeo and Juliet, pero example lang po siya. Ang sabi po dun sa sentence, the cat jumped out of the window. Yun lang po. Tapos, kapag bibigyan mo siya ng ibig sabihin, the cat signifies me. And jumping out of the window means jumping out of my comfort zone. Ibig sabihin, sa passage na yun, ay ako na lumalabas sa aking comfort zone. Yun yung ibig sabihin mo. Pero, ang literal niyang ibig sabihin is, tumalon lang yung pusa sa bintana. Yun lang. Pero binigyan mo siya ng sarili mong interpretation, which is very, very wrong. Kasi hindi siya yung intended purpose ng author. Paano malaman? Yung ba ibig sabihin o talagang tumalon lang yung pusa sa labas? Diba? Hindi. Nakukuha po ba? So it's very important para sa atin to always discern kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng verse. And for this one, it's very literal. It's very straightforward. Diba? Kung ano yung sinabi ng Bible, yun lang, doon tayo mag-stick. Kasi minsan sasabihin dyan, the glory of the Lord has risen upon you. Alam nyo, ang dami natin paghihirap, no? Itong mga nakarang araw. Buti na lang, the glory of the Lord has risen. Kaya dapat tayo tumatayo rin kasi we have risen from the challenges, di ba? Ang dali lang balikta rin eh. Ang dali lang baluktotin. Bakit? Kasi madali lang i-play yung mga words. Arise, shine. Minsan nga, di ba, hirap pa tayong tumayo sa kama. Arise! Aray, ang sakit! Arise! Di ba? Familiar, kasi ganun ang interpretation ng ibang mga tao. Kasi madali lang i-twist yung words. Kaya nga, bilang Christians, hindi lang dapat marunong tayo mag-discern, dapat alert din tayo, aware tayo. Hindi lang dahil Christian, hindi lang dahil nasa church, ibig sabihin, tama. Amen? Tayo, we have to know. Kung ano ang number one rule natin, kailangan may unfolding of words. Ibig sabihin, may understanding of Christ. Nakita ba natin si Jesus? Pangalawa, is it simple enough to understand? So, sa mga example ko, madali ba siya maintindihan o hindi? Hindi, kasi reason na pa nyo kasi talagang nag-rise up lang ako sa challenge. Arise kasi arrive. Yun lang. Pero sarili ko siyang understanding. And it doesn't make sense. Amen? Kaya, challenge ko po sa inyo, kung meron po kayong tayo. Actually, di nyo naman po kailangan gawin. Pero malalaman nyo kasi you will learn how to discern kung ano yung tama at ano yung mali. Ano ba yung tama? Pag nandun si Jesus. Amen. Next po. Sabi po sa John 8:12. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world.
I am the light of the world. Ito po malinaw, plain and simple. Si Jesus ang light of the world. So ano ba yung world? Tayo. Amen? He is our light. And whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of light. Ano ba yung light of life? Yun yung eternal life. Kasi Jesus is light. And the life, and yung light na yon, si Jesus, ang binibigay niya is eternal life. Amen. Kaya po ang straightforward nung Bible. Again and again, lagi po sinasabi na kailangan we follow Jesus. We follow the light and we will not walk in darkness. Ibig sabihin, as long as you believe Jesus, wala na yung kapangyarihan ni Satan sa iyo. Amen? Diba, binalikan natin, unbelief is also the power of Satan. Ibig sabihin, the more that we believe, the more that we learn about Jesus, we will not walk in darkness. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan si Satan sa atin. Gusto niyo po ba magkaroon ng power ni Satan? No! Kahit naman ako hindi. Gusto ko magkaroon ng power, pero hindi power ni Satan. Gusto ko yung power ni Jesus, yung power ni Christ. Kaya we have to follow the light. Diba? Daling intindihin. Diba? At sabi rin dito, hindi lang basta maniwala. Let's follow. Ibig sabihin, sundan natin si Jesus. So every preaching po na nangyari sa church natin, we are following Jesus kasi meron po siyang parang ninanavigate po natin yung Bible. Kaya nga pa malinaw, paano ba natin inanavigate yung Bible? Paano natin babasahin yung Bible? Through Jesus. Malalaman natin kasi si Jesus is the light. Amen? Pag nawawala tayo, ang kailangan natin ay ilaw. Pag nasa kuweba tayo, anong kailangan natin? Tulong. Wi-Fi. Kailangan natin ng Wi-Fi. Hindi, kailangan natin ng ilaw. Kapag madilim ang daanan, anong kailangan natin? Signal. Kasi mahirap. Hindi. Kailangan natin ng light. Amen? Kasi kapag nawawala tayo, ang kailangan natin ay liwanag. And again, mga kapatid, kahit na meron tayong mga kilala dito sa church na already believers, sometimes they're lost. Diba? Lagi sinasabi, parang lost ako. Yan, minsan sinasabi ko, parang lost ako. Hindi ko alam kung ano gagawin. And sometimes, kapag lost tayo, nakakalimutan natin to believe in Jesus. Kasi sometimes we're depending on ourselves. And when we depend on ourselves, we stop believing in Jesus. And when we stop believing in Jesus, then the power of Satan will work in us. Maniwala tayo kay Jesus. So balikan ko lang po yung sa verse natin, no? Kung naniniwala tayo kay Jesus, the glory of the Lord has risen upon us. Amen. Christ is working in us. Kaya nga ang ganda po kasi yung light na yon will shine on us. Sabi po sa Bible, we are the ambassadors of Christ. Ibig sabihin tayo yung parang representative ni Christ dito sa mundo. And yung glory ni Jesus will shine on us. Ibig sabihin, kapag meron tayong mga problema, ang makikita ng mga tao sa atin, hindi yung problema natin. Ang makikita ng mga tao sa atin, yung shine. Yung glory ni Jesus. Yun yung nag-work sa atin. Yun yung nagmamanifest sa atin. Tama po ba? So kapag nakita mo yung kaibigan mo, tapos bigla kang gumanon, Jesus! De, joke lang. Jesus! Tama. Pero pag tinignan mo yung isang Christian, tapos diretso lang, walang shine. Darkness. Minsan, nagdidilim paningin mo, di ba? Wala. Power of Satan. Biro lang po, biro lang. Ibig sabihin, kapag nakita natin siya, we only see, ano ba yung fruits of the light? We only see goodness. Wait lang, balikan po natin. Paano natin malalaman kung nagsashine? Diba? Yung fruit of light, paano malalaman natin pag nag-shine si Jesus sa kanya? Nakikita natin si Jesus sa kanya. Ang nakikita natin is goodness, righteousness, and truthfulness. Good, right, and true. Kasi Christ is already in us. Ibig sabihin, what they will see is Christ-likeness. Amen? And whatever they see is hindi tayo.
Hindi tayo makikita. Sana hindi ako yung makita, di ba? Ang makita si Jesus. Kasi pag nakita si Jesus, walang darkness. Makita lang natin is, kasi mabuti siya. Dahil kay Jesus. Kahit nakikita natin na nagkakasala, hindi. Mabuti siya kasi dahil kay Jesus. Righteous siya dahil kay Jesus. Mabuti siya dahil kay Jesus. Amen. Kaya nga po, sabi is, Jesus is the light of the world and we will have eternal life. Kaya po, we're living now from darkness to light. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan na natin. Sige po, let us pray. Lord, maraming salamat muli sa isang napakagandang Sunday na kami napakinig po, Lord, ng panibagong revelation more about you being the light of the world. Thank you, Lord, because alam namin how to easily understand the gospel, Lord. We only have to see you, and it has to be simple to understand. Lord, you are simple to understand because alam namin na you went here on earth not to condemn the world, but to save everyone. Thank you, Jesus, for giving us the fruit of life. We are good because of you. We are right because of you. We are truthful because of you. You are the light of the world. We thank you, Jesus, kasi we are shining not because of our works, but because of you living in us. Thank you, Lord, because we can now experience the resurrection power, the death, burial, and resurrection power of Christ in us. Thank you kasi we are now empowered more to share people na hindi nila kailangan mabuhay sa unbelief, na hindi nila kailangan mabuhay sa darkness, na para mawala sila sa kamay ng kapangyarihan ni Satanas. We only have to believe in Jesus. You only have to believe in Christ. So thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all that you have done to us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all that you have been doing for us and all that you will do for us. Thank you, because now we will continue to believe you. We will continue to trust you, and we will always walk in the light. And the light of that, Lord, is you, Jesus. And by believing and by trusting in you, we are saved and we will have eternal life. Muli, sa lahat ng papulot pasalamat, Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen.